Good day mga kasub! Super Jom po! Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti na po kayo kalagayan. Tagal-tagal na tayo nung huling vlog natin about sa ating Challenger Pro. Natatandaan niyo pa ba yung video natin doon? Medyo naglaylo tayo rito sa YouTube kasi nga medyo sabihin na natin tinamad dahil hanggang ngayon nasa 240 pa lang yung ating subscribers dito sa YouTube. Hindi na tayo nag-progress kasi nga parang sabi ko, ang bagal na nga natin dito eh. Kaya alam niyo naman dito sa YouTube, kailangan natin ng mga kahit isang viral video lang para sigurado dami yung subscribers natin, diba? So yun, medyo tinamad na ako at nag-concentrate ako sa TikTok. Pagkaman sa TikTok ay marami na tayong followers doon, pero hindi pa rin naman tayo na-monetize doon. Well, pero para dahil sa gusto ko lang mag-update sa inyo kung ano nangyayari sa ating Challenger Pro ay magbibigay ako sa inyo ng update kung ano na nangyari ngayon dito sa ating unit. Kamusta naman siya? After 4 years natin siyang na-purchase sa Pro Group. Oh, so, in 1, 2, 3. Okay, so ano na bang update natin? Ano ba ang kanyang performance, ang kanyang looks? Kamusta na ba si Challenger Pro natin? Well, good news dahil bagamat may mga nangyaring troubleshoot before, no? Lalo na nung bagyong kanina. Alam niyo ba na nagloko yung aking Challenger Pro na nag-on to pero hindi na siya tumatakbo nung tinatravel ko na siya. Doon sa display niya may nag-appear na yung icon na stop, yung panigbe-brake ka. So ngayon nag-appear yon. At dahil electronic itong ating gamit, so hindi siya umaandar pag tinatravel mo siya. So napansin ko parang merong connection ito dun sa braking system niya kaya hindi siya tumatakbo. Kumbaga yung wiring niya nagkakaproblema. Ang tingin ko kasi parang nabasa yata yung wiring ito sa bandang baba dahil alam niyo naman nung bagyo kanina ay mataas ang baha at inabot yung wiring ng aking brake. So yun ngayon ang naging problema ko. Bagamat yung aking baterya naman ay safe dahil alam niyo naman yung posisyon ng pinaka-compartment ng ating Challenger Pro ay mataas. Hindi naman yun inabot. So safe naman siya. Yun lang yung sa wiring ng battery kaya siguro nakakabot. Although hindi ko eksaktong sinasabing baka yun nga, pero yun ang duda ko. Kasi nga, nung aking ini-start siya, na-throttle ko siya, hindi na siya gumagana, hindi na siya move forward. At yun nga, sa display niya, nakikita mo or lumalabas doon yung stop icon, yung brake icon. So yun na nga. Matagal ko siyang hindi muna ginamit, tinambay ko muna siya, siguro mga kulang 2 linggo. Tapos nung tinesting ko siya ulit, ayun, kumbaga pinagpahinga ko lang. Kaya ang duda ko, baka nasa wiring, dahil basa, or kaya nag-moist. So ngayon, sigurado ko ng tuyo-tuyo na siya, nung ginamit ko na siya, okay naman siya. Pero bago ko tinakbo, dahil parang may tumutunog sa bandang unahang gulong, nilagyan ko siya ng Sinner oil. So, sa pinaka parang bearing niya, yun na, naging maganda na yung takbo niya ulit. Sa battery niya, masasabi ko siguro nasa 95% pa yung performance ng baterya niya. Oo. Kaya natutuwa ako dahil buluin mo, halos 4 na taon na si Scooty, pero maganda pa rin yung performance sa kanyang baterya. Yung sa charging lang, alam niyo pa rin charge kasi ako, yung kanyang pinaka-charger, kailangan nahanapan mo na siya ng magandang posisyon. Kasi parang dun sa pinaka-kable, nagkakaroon na siya ng problema. Kaya, kung kina-charge ko na siya, hahanap ako ng magandang posisyon ng kanyang kable. Yung pinaka-LED light niya, pag nag-red yun, charging yun. Pag green, so okay na siya. Pag hindi ko na iayos yung posisyon ng kable, nag-green lang siya. So, hindi siya nag-charge. So, yun. So, yun yung mga nangyari doon naman sa charger ko. So, sa looks, kamusta naman ang looks ni Challenger Pro? Siyempre, dahil 4 years na, expect mo na hindi na siya ganun kapareho ng mukha niya nitong ngayon. Unang-una, doon sa pinagdugtungan, yung mga pinag-weldingan, lumalabas na yung kalawang niya. Yung pinaka-rust, ano? Kaya nga, kung tatanong ako sa inyo, baka may alam kayo na parang rust remover or na-ini-spray or dinadrop para mawala yung yung kalawang-kalawang nito sa body. Siyempre, medyo nag-fade na rin yung color niya.
Yun lang naman halos. Yung kanyang siguro kailangan lang ng washing, no? Ano mo lang talaga, lilinisin. Pero minsan may mga stain na siya na hindi na naaalis. So yun nga yung kakaiba niya compared sa dati niyang itsura na yung bago-bago, no? So given na yun, talagang magbabago na itsura si Challenger Pro. Ano ba ang mga pinalitan na natin dyan? Isa na rito yung madalas natin palitan, yung brake pad, yung ating brake cable, tapos yung dalawang gulong pinalitan na natin yun, bago na kasi pudpud na rin okay lang naman yun dahil nakabili naman tayo ng gulong na worth 500 plus sa tindahan din ng mga scooter. In-order ko lang din siya online. Yun. So ano pa bang mga nabago sa ating so yun lang halos sa span of 4 years. So yun yung mga naging changes sa ating Challenger Pro. Pero sabi ko nga sulit na kasi nung una kong binili ito, sabi ko tumagal lang ito ng 5 years pataas. Bawi na di ba? Bawi na. Ngayon nadadala ko na siya sa malalayo, sa isang biyahe minsan nakaka 70 kilometers straight mundo. Kasi dito ako sa Valenzuela, pupunta ako sa Bulacan, sa Bulacan, So yun, malayo-layo na yun, straight yun, pupunta ako na yun. Maayos naman yung takbo ko no? So yun lang, kailangan pagdating mo doon, charge lang uli, para pagbalik, may karga yung baterya mo. So yun lang halos dalangin ko na lang sana tumagal pa siya para mas lalo pa natin magamit siya ng gusto. So, hindi na tayo lugi compare dun sa una natin binili na M365. So, ano naman yun? So, talaga namang dahil mura lang naman yun at basic scooter na naman yun, kaya inaasahan na rin natin. So yun yung ating mga updates dito sa ating scooter at sana nakatulong sa inyo. Balik ulit yung tanong ko kanina, baka may alam kayo na pangtanggal ng kalawang or meron kayo alam na rust remover na ini-spray or pinapatak para hindi naman magtuloy-tuloy yung kalawang dun sa mga pinag-weldingan ng ating Challenger Pro. So comment nyo lang para ma-purchase natin yun or maka-order tayo kung meron man online. At baka may iba pa kayong question, tingnan natin, baka kaya naman natin sagutin doon sa mga nais nyo pang malaman tungkol dito sa ating Challenger Pro. So yun lamang mga kasoops, maraming salamat sa inyong panonood at tandaan, up and away!